So sa mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV. Nga po pala isang solid, legit, and never say die na TVJ Defender. Never say die, ng Hinebra. Ano ito, pag-usapan natin. No. Pinakauli natin pag-usapan ay may eto bali-balita pa lang naman to at nakuha ko to sa ating source. Nakuha ko to sa ating source. Mga titigan mga salitang mga salita pa lang laglag na panty mo. Na di umano, pagtapos nitong issue ng trademark na Itbulaga, itong agawan na trademark na Itbulaga, ay kami na daw ang isusunod ng taping. Hindi ko alam kung anong pagkakaano na isusunod o kakasuhan or ano ba, papatumba. Hindi natin alam, no? So, iyan na natin. Sige, kwento natin yan mamaya dito sa ating video. At eto, panoorin na rin natin to, no? Injury or harm must be, ano daw? Nabdigay ako. Irreparable injection, Itbulaga. Ayan, eto. Re-reactionan din natin to. Na-explain niya ni Attorney Nuevo. At siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, unahin natin itong video ni Attorney Nuevo kasi ito kasi sa social media, lalo sa mga tape ink, yung tape ink defender, ay ano nga po, tawag dito, nagwawala sila dun. Ang bukang bibig nila, ito na daw yung yung karma sa TVJ. Ay ko, anak ng teteng. Baka kayo yung kinakarma, hindi TVJ. Oo, puro kayo ganyan eh. So dito maliliwanagan ng lahat. Pakinggan nyo to maigi. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, mga Kadaberkads, at kay Attorney Nuevo, Attorney Rene Nuevo, na isa sa mga TVJ nagre-reaction sa mga sa issue or sa kaso ng trademark na Itbulaga. So ito, pakinggan na natin, wag na natin patagalin to. At ito, may best friend din niya, papanoorin din natin mamaya. Kung mabanggit yung legal term na irreparable injury. At sabi tuloy sa akin na aking mga subscribers at viewers, Attorney, ano ba yan? Irreparable injury. Ano nga ba yan? Ano ba ibig sabihin yan? Gaano kahalaga yan in relation to the filing of an application for the writ of preliminary injunction or yung tinatawag na temporary restraining order, PRO, at pati na dun sa final or permanent injunction. So, diyan siya kahalaga. Yan po ang ating... Ito, wait lang, ito, excuse, Attorney Nuevo. Mas maganda siguro, total, napakagaling mag-explain nito ni Attorney Nuevo. Tawag dito? Ano ba sasabihin ko? Bumili ko kayo, Attorney, ng mic. Ito, mura lang. Attorney, mura lang tong tong mic na to, nasa 500. Magagamit mo na to pang matagalan. Ito, yung K9. Tunog aso lang to pero maganda, Attorney. Kasi sayang yung explanation ni Attorney, lalo't nasa sasakyan siya lagi. Ito, bali sasalpak mo lang to sa may cellphone mo. Tapos, itong mic na maliit lang, lalagay mo lang siya dito. Tapos pipindutin mo lang to. Okay na. Napakalinaw na ng boses mo dito, no? Yan. Suggestion ko lang kay Attorney Nuevo kasi sayang medyo garalgal yung video. Kasi nga ay wala kasing mic. Maingay yung machine ng sasakyan, no? So hindi naman mamasamay ni Attorney Nuevo. Love na love ko yan.
Oh, tropa, ano yan, kumpare ng tatay ko yan. Oo, nanonood sa akin yung si Atty. Nuevo, no? Pag nanonood yung tao, siguro yun. Kumpare, hindi nga kita kilala. Sena, tuloy na natin. Usapan sa episode na to, kung tawagin natin ay irreparable injury. Ang irreparable injury ay madalas nating mababasa yan. Mostly in civil cases na kung saan ito ay ginagawang patayan or panuntunan ng ating mga huwes, ng ating mga justices sa Court of Appeals upang ibigay o i-release ang isang application for PRO or preliminary injunction. At upang malaman mo na ang application for writ of injunction ay mabibigyan ng favorable consideration, kailangan tansyahin mo yung mga essential requirements at yung mga kondisyones ng ating batas upang bigyan ka ng writ of injunction. Or kaya ma-reverse yung nauna nang inilabas na injunction at ikaw naman ngayon ang bigyan ng order of injunction. So ano-ano yung So, sino ba nag-file ng ganyan? Ang tape no? Ewan ko lang ha, baka nagkakamali ako. So, ibig sabihin pala, parang lumalabas dito ay parang gusto ulit ng Tape Inc. na sila naman yung paboran. Ganun po ba? Ganun. Comment nyo lang po dyan ha. Ito, disclaimer, hindi ko 100% kung ngayon nga ba talaga yung tugmang about dyan sa ina-explain ni Atty. Nuevo. Okay? requirements na yan. Unang-una, dapat maipakita mo na as an applicant for the injunction na ikaw ay may existing rights. No, that must be protected. No, and that right has been violated, no, by another person. And that there is an extreme urgency or a paramount necessity for the writ, no, to be issued in order for your right, no, to be protected. At kapag hindi na-issue, there will be further harm. There will be further injury or damage on the part of the applicant. Okay, so bukod dyan, meron pang kinoconsider ng ating husgado. Lalong-lalo na pag ang application mo ay nakarating sa Court of Appeals dahil nag-petition ka, gusto mo pa i-reverse yung writ of injunction. So, pa mag-apila, ganun. Or nag-a-apply ka ng PRO. So, pag napunta yan sa Court of Appeals, no, pumapaksak yan sa isang division. Kasi sa isang division ng Court of Appeals, hindi lang isang justice yan. Tatlong justices ang nag-uusap-usap Marami upang pala. ma-determine whether or not the applicant is eligible for the issuance of the writ of injunction. So ganito yan, pag ipinasok na yan dun sa division dahil na-raffle na at napunta sa isang division, ang unang katanungan that the justices will definitely raise if there is an application for the writ of injunction is this: is there an irreparable injury sustained by the applicant? So that will be the center of the discussion. That would be the main point, no? Yan yung pinaka main agenda kapag sila ay nagkaroon na ng deliberasyon, no, upang malaman if there is an irreparable injury that would give way to the issuance of the order of injunction. So, binubusisi yan, ihimayin yan ng mga justices o ng judge, no? During the deliberation. Nasaan ang mga essential elements? Kaya ako lang naman din to na reaction kasi ito yung ipinagmamalaki ng mga vlogger sa Tape Inc. Pinagmamalaki nila to na kesyo ito na daw ang ikakatalo daw ng TVJ. Yan na daw ang panalo, yan na daw ang tagumpay ng Tape Inc.
Sabi ko, ha? Bakit? Ito, ganda-ganda na explanation dito ng mga attorney. Hindi lang si Attorney Nuevo, ha? Nandiyan din si Attorney Libayan, Attorney Claire. Sino pa yung iba? Yung attorney na medyo may makapal lang kilay, ewan ko, attorney ba yan? Ano ba yan? Sino ba yan? O, yung lolo nyo, nawawala. Ano nyo yung lolo nyo, ha? Mukhang hindi pa nakakainom ng gamot yun. Oh, kine-question niya si Attorney Nuevo. Attorney ka ba? Baka nag-aral ka lang na attorney pero hindi mo na ipasa yung bar exam. Etong si Attorney Nuevo. Binabanatan niya kasi ito eh. Sabi ko, ha? Binabanatan si Attorney Nuevo. Kaya sabi yun, maling-mali ka, Attorney Nuevo, sabi niya. Ano mo mapapatunayang maling-mali si Attorney Nuevo? No, na ito, may lisensya yan bilang isang attorney. Kasi bilang isang talagang lihitimong attorney, ikaw, kung sakali man may alam ka sa batas, hanggang dun ka lang, may alam ka sa batas. Pero, kung may alam ka pala sa batas, ba't di ka nag-attorney? Pero di natin alam kasi baka mamaya, yun ang tatay ni Ted at ni Bespil eh. May similarity din kasi sa sa mga pagsasalita, sa mga pagkikilos. So, may tugma. Medyo may pagka-juding din. Kaya sabi ko baka ano nga to nila Bespil, baka tatay. For us to issue is writ of injunction, yung essential elements ng irreparable injury. So, paano mo nga malalaman na mayroong irreparable injury on the part of the applicant? Kapag ang injury, harm, or damage sustained by the applicant for that preliminary injunction is something that you cannot quantify. It is unquantifiable. And then, walang amount of compensation that may be awarded to the injured party kasi it cannot be made subject of a mathematical computation. Galing talaga magpaliwanag dito ni Attorney Nuevo. Mathematician, kahit gaano ka kagaling mag-compute, hindi mo kayang tapatan yung lalim ng sugat, yung hapdi na iyong in-inflict doon sa injured party. Dahil lang nakasalalay dito most of the time yung dignidad at yung karangalan ng taong sinira mo dahil binalasuwas mo, niyurakan mo ang kanyang karapatan. At dahil dyan, ito ay hindi mo pwedeng tapatan. No matter how huge, no matter how gigantic the amount of money, hindi mo pwedeng bayaran yung sinira mo dignidad at karangalan. Ibig sabihin, napakalalim na kaso pala niyan, no? O preliminary injunction or permanent injunction. So, dapat mapatunayan yan. So, napakalalim na usapin yan. Lalong-lalo na kapag nakarating yan sa mas mataas Supreme Court hukuman. So, yan ang center of the discussion. If ever the application will be elevated to the Court of Appeals. Yung Bank of Philippine Islands, yung BPI versus Regional Trial Court of Cebu City, sabi ni Chief Justice, ang order of injunction ay hindi dapat basta-basta na lamang inilalabas. Yan ang kanyang habilin sa mga mababang hukuman. Sapagkat dapat malaman ninyo with supporting strong evidence na yung aplikante ay talaga namang merong right in esse. Ibig sabihin ng right in esse ay yung karapatan is something that is unmistakable. It is very clear. Ibig sabihin, walang kaduda-duda na siya ang tunay na may karapatan sa kanyang ipinaglalaban.
no? Kahit mag-tumbling-tumbling ka pa dyan sa gitna ng EDSA, walang kaduda-duda. Yung aplikante ang may tunay na karapatan at dapat proteksyonan ng ating batas. So it must be unmistakable and very clear. Very clear, mas malinaw pa sa mineral water at mas malinaw pa sa sikat ng araw. So yan yung right in essence, sinabi ni Justice Bersamin sa kaso ng BPI versus Regional Trial Court of Cebu City. So wag basta-basta nag-i-issue niyan sapagkat masyadong sensitibong parte yan ng isang kaso o ng isang kontrobersiya. So, para maintindihan nyo lalo ng gusto itong irreparable injury. Ang isang magandang ehemplo dito yung away mag-asawa. So, yung mag-asawa naghiwalay dahil sa kapabayaan ng isang ina over the care and custody of the child. So, lalong-lalo na pag less than 7 years old yan, definitely the custody of the child will be in favor of the mother. So, naghiwalay. Pero nung naghiwalay sila, pinabayaan ng lalaki na tumira at manatili doon sa conjugal home. Kaya lamang ang ginagawa ng babae, umiinom, nagdra-drugs, marites, kanyang mga kaibigan ng lalaki at akala mo nagpapariwara na at ginagawa ang paglalasing at pagtitake ng drugs in front of the minor child. So dito, nagkakaroon ng irreparable harm, irreparable injury, and irreparable damage on the part of the minor child. So what will the father do in order to protect the interest and the right of the child? Magpapahinyan siyempre, no? Bukod dun sa kaso ng custody of the child, ay magpapahinyan definitely while the case is pending, application for the issuance of the writ of preliminary injunction at magre-request na din yan, no? Pag natapos yung trial ng permanent injunction, sapagkat pag yan hindi niya ginawa, there will be further harm, there will be further injury and damage on the part, no, on the part of the minor child. Yan isang magandang halimbawa ng irreparable injury dahil hindi mo kayang bayaran yung sinisira mong kinabukasan ng bata, yung kanyang dignidad, yung kanyang karangalan, pero yung mong i-expose mo yan sa isang immoral environment. So ano na lamang ang sasabihin ng isang komunidad pag yan ay nalaman ng mga kapitbahay, ng taong bayan na ganyang klase ang ina ng bata. So that is one good example ng irreparable injury. So regardless of the case, whether it is a case for the custody of the child or it is for trademark, copyright, unfair competition, or patent, ang kailangan mong patunayan kapag ikaw ay nag-apply for writ of injunction ay the presence of irreparable injury. The absence of irreparable injury in your case, in your complaint, or in your application for PRO or preliminary injunction will lead to the dismissal of your case. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Bueno. So, ibig sabihin, talagang ligtas pa rin talaga. Talagang panalo pa rin talaga ang Tito Vic and Joey dito. Oo, walang ano. Ito yung mga comment loud and clear, nasa panig ng TVJ ang katarungan. Salamat, attorney. Yung kasi kaya ako natutusin, kaya ako nga ito nireactionan. Kasi sabi ko, ito yung pinagmamalaki yun ng mga vlogger ng tape. Di ko lang kung napanood nyo, kasi minsan kasi pag nabubori yun, pinapanood ko talaga eh. So yun yung sinasabi nila, sabi nila, ayan, wala na ang taping dahil dito sa pinataw na Sabi ko,
Lagi ko nung pagsasabihin ng mga ito. So yun, thank you nga pala kay Attorney Nuevo. Sarap. Minsan napapansin nyo natatahimik ako. Ang sarap kasi makinig talaga sa kanya. Dami mo natututunan. Tsaka yung pagiging mahinahon niya, no? Ang ganda. Tsaka ang galing niya mag-explain. Wala, ba't yan? Please support Attorney Nuevo. Yan, Attorney, kapag kunin ko. Sarap. Pwede ba libre? Hello. So, pag-usapan na natin yung main topic natin. Ito na nga. Di ba? Halos, medyo matagal pa naman din. Pero sa atin, nasa puso't isip na natin na panalo na talaga ang TBJ. Talagang sila na yung nanalo. Sila na yung, sa kanila na talaga yung titulong Itbulaga. At hindi na naman na magagawa kahit mapunta pa sa Supreme Court. Mapunta pa sa kung saan-saan. No, sa pinakataas. So yun, doon lumagpas kayo doon gusto nyo. Ay, may balita nga po ayon sa ating source na source. Hindi source Source yan. Balita na kami nga daw ng mga vlogger ng TBJ ang isusunod ng Tape Inc. Sabay. Kami daw isusunod. Sabi ko, paano isusunod? Baka sabi niya, baka sa kaso daw or baka daw hindi natin alam. Sabi ko, ano naman na labag namin na batas sa kanila? Samantalang lahat naman ng sinabi namin dito is pawang katotohanan lamang. Wala naman dagdag bawas at kasiraan sa kanila. Tutusin nga dapat yung mga vlogger at sila mismo ang makasuhan namin dahil nga kung ano-ano pinagsasabi sa akin katulad nung nasa isang video ko, mga drug lord daw kami. Vlogger nila yun, di ba? So sabi ko, bakit bakit may ganyan pa? So kung ganyan, na kung halimbawa man na mangyari niya, it's so proud. I'm so proud of it. English yun, I'm so proud of it. Alam niyo bakit? Pero nyo, kakasuhan ka ng isa sa mga malaking kumpanya ba? Ganun. Business, kumpanya, ganun. Na-tape INC or ng halusos. Kaya, hindi naman naitatago na medyo, kahit papano, kilala na naman talaga ang pangalang halusos, ang apelido na halusos, at ang pangalang Tape Inc. Pero, parang yun, no? Parang isang karangalan sa amin na mangyari. Ibig sa matakot kami, parang natutuwa pa kami. I'm proud of it. Hindi kasi isipin nyo, kakasuhan nga dahil sa pinagtatanggol mo ang Tito Vic and Joey, nakaribal nila sa trademark na Itbulaga. Ano isipin ng mga tao? Uy, grabe naman itong mga to. Pati yung vlogger, kinasuhan porket nagtatanggol lang, palibasa hindi sila pinagtanggol. Disclaimer, kung sakali man totoo po ito, pero ito ay hindi pa po 100%. Ayon lang po ito sa source natin na tiga tiga doon sa APT. Alam niyo, dyan sa APT, hindi naman, hindi 100% ng mga empleyado dyan, kahit dyan sa tape, INC, hindi 100% ng mga empleyado dyan. Nakaano sa kanila yan, nakapanig sa kanila yan. Buruin mo sa dinami-daming staff ng tape, bakit nung mga nakaraan, nung mga nagwelga-welga yung mga empleyado dyan, bakit iilan lang yun ng mga nagkuda? May mga iilan dyan na baka magtaka kayo, kamag-anak mo pa yung iba dyan hindi naman lahat yan kasi. Meron pa rin tayong natitira dyan na mga, alam nyo na, naku, yari ka dyan, pare ko hindi matutuntun yun. Napakahirap tuntunin nun. Sa galing magpanggap nun, mahirap tuntunin yung taong yun. Kulong lang ako tubig. No, kung sakali man mangyari yun, parang proud pa ako.
Ano ka kaso? Cyber bullying? Cyber libel? Bakit nag-cyber love? Ba't may nagbanta ba kami? Minura ba namin sila? Ano ba? Ano ba? No, kaya kami, ako proud ako. Ewan ko lang sa mga ibang kasamahan ko, pero ako proud ako, ha. Oo. Puri mo, baka nga mabalita pa ang GMA, hindi magbabalita nun. Ano yun eh? Bias yun eh. Yung nung nanalo nga ang TBJ sa Trademark Night Bulaga, hindi binalita. Hindi binalita yun. Siguro sa 1PH, yan sila Nanay Christy Permin, yan, News 5, yung ibang mga vlogger, babalita, uy, taping, kinasuhan ng vlogger ng TBJ. Ano ba naman to? Pinagtatanggol lang naman nila ang karapatan ng Tito Vic and Joey. Tapos kakasuhan nyo. Tapos nasa tabloid pa, no? Nakabaranda pa yung mukha ko doon, nakaganyan. 2 joints. Ganyan, no? 2 joints. 2 joints para mafia. Iba yung 2 joints ko, ah. Sa darating na halalan, iboto. Sino yun? Ako di ko boboto, bala sila. Tito Soto, syempre, number 1 sa akin yan. Oh, ba't sawa? Number 1, Tito Sen lang sa Kalam. So, di ko alam, baka mamaya pananakot na naman nga to kasi hindi natin masabi, baka pananakot na naman, baka ano. Pero immune na kami. Sobrang pananakot nga na sobrang lagi kaming tinatakot, lalo kami nanggigigil eh. So, lalo kaming gigil reaction, lalo kaming sinisipag. Hindi kami parang di kami nauubusan. Kaya yung mga ganyan-ganyan yung mga kuda, naku po. Itigilan nyo kami. Maaari yung yung mga vlogger sa kabila, sa taping, pwedeng makasuhan ng Tito Vic and Joey yun. Biruin mo, si Vespil, sinabihan rapist ang Tito Vic and Joey. Si Ted, kung ano-ano, pinaratangan niya na black propaganda lang daw ang ginagawa ng Tito Vic and Joey. Yun, kaso yun. Yung mga pro page dyan, sila Poknat, sila Kanguso, yan, yung mga ginawa pang patay yung Tito Vic and Joey, marami pa dyan, yung mga si Pepsi. Katulad na ni Ted, na binabayaran niya, yung vlogger para balahurain ng Tito Vic and Joey, kaso din yun. Sila ang pwedeng mangasuhan, kami hindi. Anong tingin niyo sa amin, tanga? Hindi kami pinanganak kahapon. Baka kayo, pinanganak kayo kahapon, kami hindi. So yung mga Tower Kids, mga kabiyaya, no, hanggang dito na lang yung video natin. Anong masasabi nyo? Ito nga po ba, ipananakot lamang at para gusto sakali man tuloy nila. Wala naman kami magagawa dun. Gusto nila yun. Pero dapat, sumunod tayo sa batas. Ulitin ko, I'm proud of it. Ngayon lang nakakita ng taong kakasuhan tapos proud pa, no? Nakaka-proud yun, biruin mo ha. Pagka kakasuhan ka dahil pinagtatanggol mo yung yung katarungan ng yung tama. So, pinagtatanggol mo yung karapatan ng tapos nasa tama ka naman. Sa pakiramdam nun. Matatakot ako kung vlogger ako ng tape. Tapos kakasuhan ako ng TBJ kasi puro katarantaduan lang ginagawa ko dun. Yun ang nakakatakot. Pero yung mga ganitong bagay, di mo takot dito. Tuwang sawa na kami, tad na kami. Kung sa kaso lang, para punong-puno na yung pangalan namin ng kaso, ulit-ulit na lang yung pananakot na yan. So yung mga kabayaya, mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating YouTube channel. At syempre sa ating number 1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, sa pagpapanood at sa pag-share ng video. Una-una, ang video namin ng mga TBG Defender, pag-share, napakalaking bagay ho niya, napakalaking tulong niya para sa
aming YouTube channel at syempre na rin sa pag-share ng live kapag nagla-live ang Tito Vic and Joey sa kanilang mga channel, Facebook page, sa kanilang YouTube channel na TBJ, sa kanilang Facebook page sa TBJ, no? Maraming salamat talaga. At hindi rin kayo nangiiwan at hanggang ngayon nandyan pa rin kayo. Kaya kaming mga TBJ Defender, lalo na si Jay Guevara, hanggang dito, hanggang sa uli. Hanggang sa matapos na tong issue na to, nandito pa rin ako. At ayun, mega love shoutout sa lahat ng mga Dabber Kids natin dyan. Kuya Armin, Ate Irene, Kuya Lori, Ate Rose, Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, kala Mami Johaira, dyan, salam Ate Elaine Kamandag, sa group ng TBG Forever, sa group ng BMB, may Tita Messi. At sa mga kapwa ko rin na TBG Defender, pa-subscribe naman po ang kanilang mga link na nandyan sa description ng kanilang mga ano daw? Bubulol na ako. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. Jay Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.